Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibagong uploaded vlog, video vlog. At tatalakay na naman po tayo ng panibagong paksa dito lamang sa Talking Toshi TV. Yes! Okay mga kababayan, mga ka-legit Dabrikads, kamusta po kayo? Ay tatalakayin natin ngayon itong panawagan ni Senator Joel Villanueva. Titingnan po natin kung ano po ang gusto niya pong sabihin sa atin at iparating sa taong bayan na may kinalaman dito sa West Philippine Sea territory dispute, ano? At kaugnay nito yung gentleman's agreement na pinagtatalunan pa rin kung existing ba o hindi, meron ba yan o wala, kung sino-sino na nagsabi, sino-sino na nagsalita, kung kanino na nagtanong, hindi pa rin makuha ang sagot kung meron nga ba o kung meron ba o wala. Meron bang agreement? Meron pa nga ano dyan, secret agreement daw, ano? So, tingnan natin at ang mga development tungkol dyan, ano? Pero alamin muna natin ano ba panawagan ni Senator Joel Villanueva. Sa gitna ng lahat ng mga ito, ano ang kanyang panawagan? Yan po ang ating pagkaaralan, pag-uusapan ngayong araw na ito. Samantala, magbalik tanaw muna tayo mga kababayan. Gusto ko lang pong ipanote sa inyo, no? Na ipaalala sa inyo na itong issue na ito na mayroong pinag-usapan, may agreement, may pangako ang Pilipinas na ipupull out yung BRP Sierra Madre dun sa Ayungin Shoal, etc. etc. Nagbalik tanaw ako nag-backtrack ako, no? And it showed, no? Na itong usapin na to, itong iginigiit ng China na ito na may pangako raw ang Pilipinas, naulit noong 8 months ago. Bakit kamo naulit? Kasi prior to 8 months ago, 2 years ago, yan na rin pala ang ginigiit ng China. Matagal na palang usapin yan. Okay? So kung titingnan nyo kung 2 years ago, okay, 2024, 2022, okay, siguro towards the end na to ng Duterte administration, okay, yan ang ginigiit ng China na meron ikang pangako ang Pilipinas na ipupull out yung BRP Sierra Madre na nakatirik doon. Okay? So, yan ang pangako. Kaya, hindi kaya nararamdaman nila ngayon, okay, na hindi sumusunod yung Pilipinas sa agreement. Okay? At lalo sila nagkakaroon ng karapatan ngayon ng dahilan bakit nila kailangan bombahin, no? At sitahin yung mga bangka, no? O yung mga yung mga daong, na nagsisipaglakbay doon sa West Philippine Sea at sinisita ng mga Chinese Coast Guard. Okay? Lalo sila nagkakaroon ng dahilan, no? Bakit? Hindi natin pinupull out dahil giit nila, di umano, hindi natin alam kung totoo, kung na meron man ganyan, nangako raw ang Pilipinas na ipupull out natin yung BRP Sierra Madre doon. Yan pala 2 beses na well, ewan ko kung naulit pang maraming beses pero as far as I am concerned, sa mga nakita kong mga news items, news articles, as far back as 2 years, iginigiit na pala yan ng China. Okay? So magkakaroon tayo ng ilang mga news items dito
para maintindihan ninyo kung saan tayo nanggagaling at bakit nasabi ni Senator Villanueva yung mga statements na iparirinig din namin sa inyo. Okay, so simulan na natin mga kababayan. Dito muna tayo sa 2 years ago. Matagal na ito, 2022, no? Ito ay kinecredited po natin sa GMA Integrated News, sa Saksi, walang iba kundi si Arnold Clavio, no? Okay. So tingnan natin to, no? This was 2 years ago. Dali lang po mga kababayan, ha? May ads. Tayo lang natin matapos yung ads mga kababayan. Okay, isa pa. Okay. Non-skippable. Okay. Alright. Trespassing ng China sa ating teritoryo. Giit yan ng gobyerno ng Pilipinas na pumalag sa demand ng China na alisin ang barkong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Saksi si Chino Gaston. Nakabalik na mula sa Ayungin Shoal ang 2 resupply boats ng Pilipinas. Nahatiran na nila ng supply sa mga tropa nating nakadestino sa BRP Sierra Madre. Ang ilang sundalong tapos na ang duty at magpapahinga na, sumabay na rin sa pag-uwi sa Palawan ng Unay sa May 1 at Unay sa May 3. Yan pala mga Unay sa May 1, Unay sa May 2, no? 3. Naku, napakatagal na pala niyan. 2 taon nang ginagamit yan. Wala ba tayong budget para dyan itong mga mga Unay sa May 1 na to, mga gawa sa sa kahoy lang, pagka binomba, wala, wasak. Wala ba tayong parang budget para kumuha ng gawa sa bakal man lang, no? Para protektado kahit pa paano yung mga nakasakay sa barko, no? O, tuloy natin. Malayo sa pagharang at pagbomba ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard noong November 16. Ang bagong giit ng China, pinagbigyan daw ang ating resupply mission bilang humanitarian consideration. Kanila raw ang halos buong South China Sea, kasama ang Ayungin o Second Thomas Shoal, nasa Chinese ay Renai Jiao. Dapat tuparin daw ng Pilipinas ang pangako nitong alisin ang BRP Sierra Madre. 1999 pa sinadsad ng Pilipinas ang barko sa Ayungin Shoal, kasunod ng pag-okupa ng China sa kalapit na Mischief Reef. 105 nautical miles ang layo ng Ayungin mula sa Palawan. Kaya buwelta ni na Defense Secretary Delfin Lorenzana at National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., China ang nag-trespass sa ating teritoryo. Walang karapatan ang China dahil yan ay teritoryo natin. Malayo sa China. So paano sinang China na trespassing tayo dyan? Wala raw tayong commitment na alisin ang barko dahil kung meron, dapat matagal na raw iyon tinanggal. Ayan, wala raw tayong commitment o pangako na aalisin, pull out yung BRP Sierra Madre. No? Wala. Matagal na palang pinag-aawayan yan. Na wala. May commitment. Wala kami sinasabi na pull out yan. Okay. 2 years ago. I-repair daw ang barko o ipe-preserve bilang permanent detachment. Ay maaari din tayong maglagay structural dyan. Tulad ng light o mga iba pang tirahan ng ating mga tropa dyan. Kung anong gusto natin gawin dyan ay magagawa natin dahil nasa ating exclusive economic zone yan. China ang dapat daw sumunod sa international obligations at walang basehan ang pag-angkin ng China sa buong dagat batay sa naipanalo nating kaso sa Arbitral Tribunal. Kasama sa delegasyong naghabla noon kontra China si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Aniya, patunay ang Ayungin standoff ng mapang-aping ugali ng China laban sa maliliit na bansa. China's President Xi Jinping declared that China does not seek hegemony and will not bully its smaller neighbors. His new ambassador to the United States reiterated
that China does not seek to overturn the existing international system. This is all very obviously doublespeak. Inulit ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin ang naunang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi madadaan sa dahas ang issue sa West Philippine Sea. Sabi naman ni Security Analyst Romel Banlawi, dapat igiit ng Pilipinas ang karapatan sa Ayungin Shoal nang hindi isinasara ang pinto sa China. We should not remove our post in Ayungin Shoal by removing the BRP Sierra Madre, because removing the BRP Sierra Madre there is tantamount to the abandonment of our post, and it will be a step backward in our assertion of sovereign rights in the West Philippine Sea. Ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Hindi pinapaalis, ayaw paalis. Okay? Ito namang si ang dating Pangulong Duterte, di umano kung nagkaroon man sila ng gentleman's agreement, wag magpapadala ng mga construction materials. So, ibig sabihin, pabubulukin na lang natin yung BRP Sierra Madre doon, at pag nabulok na, nalusaw na yung mga bakal doon, okay? Papayagan na, papasok na yung mga Chinese doon at sila na magtatayo, sila na magdadala ng mga construction materials para magtayo ng mga edipisyo doon, no? So it's tantamount na we're giving up the territory, you know? So yan ang ibig sabihin nun. So 2 years back pa pala yan na pala issue, 2 years ago. Kaya ewan ko napakatagal na issue na pala niya. Tapos naulit ito 8 months ago. Okay, iginigiit ni raw nila. Okay, eto Ito ay sa UNTV pa rin. UNTV po ito, no? Okay, tingnan natin baka may ads to, no? Sensya na kayo mga kababayan. Please po ako. Jollibee Mix and Match ko. Oops, sorry. Lakas pala yun. Nanindigan ng isang opisyal mula sa Embahada ng China na nagbigay umano ng commitment ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa isang forum kahapon, sinabi ni Chinese Embassy Deputy Chief of Mission Zhou Jiyong na hiniling nila sa gobyerno ng Pilipinas na tanggalin ang barko matapos itong inistasyon sa Ayungin Shoal noong May 9, 1999. Nagsumiti rin umano ang gobyerno ng China ng proposal para maresolba ang issue sa Ayungin Shoal noong Hunyo. Bakit ang China ang nagbibigay ng proposal para parang di ba in the first place tayo may-ari niyan? Dapat tayo nagdidikta ang mga terms and conditions, tayo nagdidikta kung meron mang mga foreign ships diyan na naglalayag. Okay? Bakit sila ang gumagawa ng proposal? Bakit sila ang gumagawa ng mga directions natin na kailangan nating sundin? Okay, para nabaliktad yata. Yun yung nangyari ngayon dyan. Nabaliktad talaga nabaliktad na yung pangyayari dyan, yung sitwasyon natin dyan. Imbis na tayo magdikta ng terms and conditions, sila pa ang gumagawa ng proposals, sila pa gumagawa ng direksyon, sila pa gumagawa ng dapat nating gawin at dapat nating sundin. Yun ang nakakainis dyan eh. Okay? Kaya, pagka ibigay nila yung proposal nila, sasabihin na naman nila, okay, palalabasin na naman na ayaw natin sumunod sa mga gusto nila, sa mga proposal nila. In the first place, sa amin yung lugar na yan, bakit kayo nagdidikta? Okay, isipin nyo yung mga kababayan, no? Luging-lugi tayo dyan, bullying talaga ito eh, no? Hindi tayo, talagang luging-lugi tayo dito sa superpower na to sa Asia, no? Itong China na to, talagang mapang-api. Talagang may katusuhan, ano? Ayan, tuloy natin ito. Ito 8 months ago to, 8 months ago, mga kababayan. Pero wala pa umanong tugon dito ang ahensya. Wala pang kumpirmasyon dito ang Department of Foreign Affairs o DFA. Pakinggan po natin ang pahayag ni Chinese Embassy Deputy Chief of Mission Zhou Jiyong. The Chinese side lost strong representations immediately, requesting the Philippine side to tow away the vessel. The Philippine side also made explicit
4 years, and the Philippine side is yet to honor its commitments. The Chinese side, however, has always exerted the utmost restraint with a view to maintaining the relations with the Philippines and safeguarding regional peace and stability. Alam niyo mga kababayan kung non-existent yan kasi si dating Pangulong Duterte sinasabi wala naman kami agreement. Ano ba tawag nila doon? Agreement din kasi yun no, yung walang galawan, status quo. Magiging aggressive, ano? Okay? Okay na, kasama na nga doon yung pagpapadala ng construction materials, hindi magpapadala, no? Status quo. Kung ano yung nandyan, as is, where is, no? Yun ang ginigiit niya, no? Hindi agreement 'yon, ano? Pero ginigiit ng China, agreement 'yon, no? Paano ngayon 'yan? If it's an agreement, dapat may dokumento. No, dapat may dokumento tayong ipalalabas. It's incumbent sa China, no? Sila dapat magpatunay, nasa kanila yung burden of proof para magpatunay na meron talagang kasunduan o merong agreement, gentleman's agreement na written down. Nagtataka lang naman ako kung meron talagang quote-unquote agreement dyan. Bakit hindi nyo isinulat? Hindi black and white. Okay? Ang pinag-uusapan dito, bansa sa bansa. Okay? Teritoryo ng isang bansa na inaangkin ng isang bansa pa. No? Yung utangan utangan ng magkakamag-anak yan, makamag-anak mo na yan. Okay? Meron pa rin kasulatan Kaya maghahanap nga kayo ng kuha ka ng bond paper, kahit sulat kamay lang, pinapangako ko, nandun yung mga terms and conditions ninyo, tapos pirmado ninyong dalawa. Doon lang sa magkano inuutang? 5,000, 10,000. Doon lang sa inuutangan ninyo, sa utangan ninyo, magkamag-anak pa kayo, meron kayo kasulatan na sinusunod, meron kayong kasulatan na pinipirman. Dito pa kaya napakalaki ng interest natin, national interest ang nakataya rito. Bakit wala kayong usapan, wala kayong black and white na dokumento na nag-usap kayo, nag-agree kayo sa ganito mga terms? Kaya ngayon, nagkakaroon ngayon ng problema, ang gobyerno. Sino ba nagsasabi ng totoo? Sabi, meron. Sabi sa kabila, wala. Pag tinanong mo si ganito, meron. Pag tinanong mo si ganito, wala. Pag tinanong mo si ganito, meron, pero ganito, ganyan. Hindi ngayon malaman kung sino ngayon na nagsasabi ng totoo. At hindi natin malaman kung ano ang gagawin natin. Bakit? Hindi tayo makadiskarte. Bakit? Hindi natin alam kung saan nag-uugat ito. Sinasabi lang ng China sa atin, dinidikta sa atin, meron kayong promise na hindi kayo tumutupad, na hindi ninyo tinutupad. Kaya naman, may karapatan kaming mambomba kapag kayo dumadaan doon sa West Philippine Sea, no? Para magpunta doon sa Ayungin Shoal, bobombahin namin kayo kasi hindi rin naman kayo tumutupad sa pangako ninyo na ipupull out nyo na yun. Punta pa rin kayo ng punta doon. At dala-dala ninyo, iisipin pa rin nila, kahit wala kang dala-dalang mga construction materials, iisipin pa rin nila, ang mindset pa rin ng mga Chinese na yan, may dala-dala kayo. Kaya meron silang karapatang bombahin kayo. Nakukuha nyo mga kababayan? Sana nakukuha nyo punto natin mga kababayan. Luging-lugi po tayo dito. 8 months ago ito, ginigiit na nila to. Meron daw tayo ikang di umano pangako na ipupull out natin yun. Ako po. Ano nangyayari sa atin ngayon sa loob ng Pilipinas? Nagkakagulo tayo ngayon. Eto ngayon ang gusto kong ipunto ngayon sa inyo mga kababayan. Eto ngayon ang sinabi ni Senator Joel Villanueva at nagpapasalamat tayo, may nakapansin na rin. Okay? Inuuna natin yung yung silakbo ng damdamin, hindi nila namamalayan. Nag-aaway-aaway na tayo dito sa loob ng Pilipinas, tayo mismo. Okay? Imbis na meron tayong gawing paraan. Nag-aaway-aaway tayo.
she said, he said. Yun na lang nangyayari ngayon. Hanggang doon na lang ba? Hindi natin ngayon alam kung anong sinasabi sino nagsasabi ng totoo. Kaya itong China dapat sabihin, maglabas ng dokumento, ito. Ngayon, kung wala kayong maipakitang dokumento, nag-agree ang Pilipinas at saka China, no? Na status quo. Okay? Wag kayong manggigipit. Wala kayong karapatang manggipit. Ganun lang yun, para fair. Hindi yata natutunan nitong mga Chinese na to yung Hindi Chinese na Pinoy, ha? Labas sila rito. Yung mga Chinese na dun na nangaapi. Hindi nila alam yung word na fairness tsaka equity. No? Ito ngayon ang sinabi ni Senator Joel Villanueva. Tagal. May ads. Okay. Ayun lang po natin mga kababayan. Maikli lang naman eh. Okay, ito na po. I really believe so that it's just a plain simple propaganda of the Chinese government. Ako, wala akong kaduda-duda that this is part of their plan. This is part of their strategy. So, let's not fall into their traps. Propaganda ng China. Ganyan inilarawan ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea para sa mambabatas kasama. Yan, propaganda raw. Tanyo? Yan bitag, yan ay silo, yan ay patibong. No? Ng China na, eto ayan, ino-offer. Hindi na alaman natin. Meron kayong promise, ganito. Sa totoo lang, wala. Non-existent dahil wala naman dokumento. Mag-aaway-aaway kayo ngayon dyan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo? See the plan? Tuloy natin to. Ito sa strategiya ng China para pag-away-awayan ng mga Pilipino sa issue ng West Philippine Sea. No one believes it is binding. I mean, all of us know that it's void. Granting without admitting that there's indeed a gentleman's agreement. Do you think China is that ridiculous? And I'm sorry to say this because somehow they're playing dumb na kunyari i-implement ito. Alam naman nila hindi may implement ito. There is no shred of document. Clearly, they want us na mag-away-away, they want us na ma-divide tayo, and it should not be the case. We are somehow falling into the trap of this bullying nation. Lahat nagsasalita na, lahat biglang naging eksperto, no? Kaya panawa. Ayan. Ano nangyari sa atin? Nag-aaway-away tayo. Tuso nga Yan nga, sabi nga, tama si Senator Joel Villanueva. Yung gentleman's agreement na yon, paano niya mai-implement yon? No? Paano mai-implement ng China yon? Wala ka namang dokumento. Okay, for you to implement something, dapat meron kang basis, meron kang legal basis. O kaya nga dito sa bansa natin, no, bago ipatupad ang isang batas, meron muna tinatawag na IRR o yung Implementing Rules and Regulations. So, hindi ka pwede mag-implement ng batas kung walang mga rules and regulations. Paano nyo ipapatupad yan? O, dito sa case na to, nasa ng dokumento mo, pruweba na nagkaroon kayo ng agreement. Nasa ng terms and conditions yan? Paano mo ipapatupad sa amin yan? Paano kami tutupad? Paano kayo tutupad? Both ways yan kontrata yan agreement. May responsibilities kami, may responsibilities ka. Si China. Okay? Wala kayong maipakita. Magpakita muna kayo bago kayo mag-giit ng kung anumang karapatan ninyo na iprinamis namin na commitment na i-pull out namin yung BRP Sierra Madre doon. Wala kayong sa amin, hanggat wala kayong pinalalabas na ganyan. No? Dapat igiit ng gobyernong ito
na wala, non-existent yan. Okay? O, tuloy natin ito. Niya, maging sa mga kapwa niya senador, magkaisa sa usapin ng West Philippine Sea at magkaroon din ng gobyerno ng master plan sa pagtugon sa issue. No, kayo na rin nagsabi, hindi lang sa social media, hindi lang bloggers left and right, even politicians, even those who have influence and power in governing this nation, kasama sa mga na-ooperate, whether knowingly or wittingly or unwittingly. I'm begging and appealing to all concerned stakeholders. Let us put our acts together and be Filipinos for one time lang. Kahit magkaisa po tayo dahil dambuhala itong kalaban natin. Ang nakakaingit sa kanila is lahat. If you do this, may strategy na sila. If you take this path, may strategy na sila. So, I pray na meron na rin tayong ganun, no? Ayon kay Senator Villanueva, hihilingin niya kay Senate President Juan Miguel Migzubiri na pag-usapan muna ng lahat ng mga senador sa isang caucus kung sa isang public hearing o executive session gagawin ang panukalang imbestigahan ng Senado ang sinasabing gentleman's agreement. Anya, may mga ilang senador kasi ang nagpahayag ng agam-agam kaugnay nito. It's a part of national security. Habang nagsasalita tayo ngayon sa harap ng camera, alam natin na may mga nakikinig po dyan. Alam natin na ang bawat galaw ng pamahalaan pinagmamatyagan. Magbabalik ang sesyon sa Senado sa April 29 kung saan mayroon na lamang 4 na linggo ang mga senador bago mag-sine-die adjournment. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Salamat UNTV News and Rescue. Yan. Yan ang ginigiit ni Senator Joel Villanueva. Magkaisa tayo mga Pilipino para resolbahin itong issue na ito. Nakikita ng China, nag-aaway-aaway ka dyan. Kuya-kuya lang siya sa isang sulok, tatawa-tawa. Nag-aaway-aaway sila dahil sa ating okay itong strategy na to. Sila pabomba-bomba lang ng mga lugi tayo dyan mga kababayan. Sana nakukuha nyo po yung punto natin at saka punto ni Senator Villanueva. Kaisa po tayo. Hindi ko lang alam kung ito ba pakawala ni Harry Roque na nag-usap-usap sila na lituhin natin, sabihin mo wala, sabihin mo meron, sabihin mo wala, meron. Mga dating kasamahan, mga dating former personnel of former President Rodrigo Duterte. Ano po ba itong nangyayari? Na ito ba, kayo po ba'y nag-usap-usap na para guluhin ang decision-making process ng kasalukuyang gobyerno? Hindi ho ako makamarkos, hindi ho ako, wala ho akong sinusuportahang politiko, to be honest. Baka akalain nyo taga-suporta po ako ni Pangulong Marcos Jr. Hindi po. In fact, hindi po ako bumoto, wala po akong pagkakataon na bumoto, due to personal reasons, wala po akong sinusuportahan na politiko or somebody who is seated in the power of the government. Ang pino-point out ko lang po is kung ano yung mga actions ng government na makakabuti, sa bansang Pilipinas, doon tayo, suporta tayo. Sabi nito ni Senator Villanueva, magkaisa tayo mga kababayan, wag tayo mag-away-away. May nagpapakalat yata ng confusion Pag may confusion na, the decision-making process of the government is affected. At yun yung nangyayari ngayon. Hindi ngayon alam doon, hindi makakilos tuloy ngayon si President Bongbong Marcos. At he has yet to talk to the ambassador of China here in the Philippines. Tatanungin niya talaga kung mayroon bang talagang gentleman's agreement or hintayin natin kung ano isasagot niya. Palagay ko taga-China yun, siyempre malamang isasagot niya, ay meron, nangako nga ganun din, same song ang kakantahin din yan. Okay? So abangan na lang natin mga kababayan. Basta
Ang punto natin dito, magkaisa tayo para wala na yung sira-siraan na yan for personal interest na lang yan nangyayari sa atin, kaya nagpapakawala ng kung ano-ano mga statements Okay? Ayan. Sana matuto na tayo mga kababayan. Mga Pilipino tayo, nagkakawatak-watak tayo. Mismong kaalyado mo, mismong kasama mo dati sa gobyerno, nagbabangayan kayo, kontra-kontra sinasabi ninyo. Okay? Ayan. Okay mga kababayan, salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating munting programa dito sa Talking Toshi TV. Nihikayat ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel Talking Toshi TV at i-follow po ninyo ang ating Facebook page na marami na po at ako po ay nagugulat, sunod-sunod po yung nagla-like. Salamat po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating Facebook page, fan page, Talking Toshi TV. At huwag nyo naman din po kalimutan na suportahan din itong kung mahalaga po yung Facebook page po natin, mas mahalaga po itong pinanggagalingan ng impormasyon na nilalagay po natin sa Facebook page, itong YouTube channel po natin na Talking Toshi TV. I-hit nyo lang naman po yung subscribe button, napakadali lang po niyan mga kababayan. Bueno, tayo'y magtatapos na po, maghiwalay-hiwalay na po tayo pansamantala. Magkita-kita po muli tayo sa ating panibagong vlog, paksa na ating pag-uusapan. Ingatan nawa tayo ng Panginoon, maging mayaman po tayo sa Diyos kaysa sa ating mga sarili. Maraming salamat po at goodbye, good night dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, bye-bye.